Hello mga ka-Promdi. So, nandito tayo ngayon sa waterfront at magkikwentuhan tayo. Nandito ako kasi gumawa ko ng another vlog kung paano sumakay sa public transport dito sa Vancouver. But, there's another topic na gusto kong i-share sa inyo. So, panoorin nyo to kung gusto nyo magkaroon ng extra money. So, but before that, pasyal ko muna kayo ng kaunti. Okay? Dito tayo sa junction. Hindi ko alam na may mga shop pala dito. So, parang ano lang, mini market. Kung ano ng mga tinda. Okay, hindi ko ito napupuntahan dati ha. Maganda pala dito. Ito pala yung merong sign ng Vancouver. Yun o. Puntahan nga natin. Tapos may water fountain. At yung nakakatawa tong Vancouver sign na pink. Nakataob yung V. Ayan. Look at that letter V. Alright. I'm only here to entertain you. I'm Tinfinity, the Dito tayo sa Vancouver, sa waterfront. So, ito yung famous na steam clock. Yan. Daming taong nag-aabang dito. Get it? Thank you. Thank you. Ganda ng panahon ngayon. So, maraming namamasyal. Hindi ko lang alam kung itong mga taong to ay mga turista or taga dito. So, alright, so pag-usapan na natin ano ba yung sinasabi ko sa inyo na free money. Ang background ko is finance, so nag-work ako sa banking and finance or sa bangko for how many years? Sa Singapore almost 9 years, sa Philippines mga 3 years as a teller, and then isa sa mga bagay na na-discover ko, na-realize ko dito sa Canada nung pagpunta ko dito is may mga service charges yung mga mga bank account, 'di ba? So kung hindi ka nakaka-maintain ng maintaining balance nila na usually 4,000, you will be charged a monthly fee of $16-17, mga ganyan. Pare-pareho lang. And I'm referring to the common banks dito sa Canada. Yung big banks nila is Scotiabank, CIBC, RBC, BMO, and TD. So itong mga bankong to, yung 5 big banks dito sa Canada. So meron akong tip na i-share sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng extra money, and at the same time, pwede ko rin i-share sa inyo isa pang option para wala kayong service charge. Alright, simulan na natin. So yan, pag-usapan na natin kung paano kayo magkakaroon ng free money dito sa Canada. Yung mga nabanggit kong bangko kanina, yung TD, RBC, CIBC, BMO at saka Scotiabank, I suggest puntahan niyo yung website nila before kayo mag-open ng account, kasi most of them are giving away free money just by opening account with them. Pero dahil it's a promotion, I suggest basahin niyo yung terms and condition ng promo. And kadalasan, some of them na nagbibigay ng free money, some of them may be giving away gadget like Apple Watch. Usually, para makuha mo yung either free money or Apple Watch or kung anumang gadget ang pinamimigay nila, you need to meet their conditions. 3 yung conditions nila, pero only 2 of those conditions yung kailangan mong i-meet. Unang condition na kadalasan ko nakikita sa kanila ay kailangan mo mag-set up ng direct deposit with them.
So direct deposit meaning ang pinaka simpleng paraan nito would be your payroll or salary sa iyong employer. Kasi kapag sinabi nilang direct deposit na ganyan, kailangan nyo nare-receive mo kada buwan or twice a month. Kasi di ba ang payroll dito bi-weekly o kaya twice a month, mga ganyan. So yun yung direct deposit. Pangalawa naman sa condition nila is making bill payments na at least 50 and above. At pag mga bills payment, example na lang dyan, mobile phone bill mo, pwede mo siyang bayaran through the mobile app or internet banking manually. So login ka sa online banking mo and then babayaran mo yung bill na yun. Another sample bill may be electricity or hydro. So pwede mo na lang siyang bayaran manually gamit yung online banking mo doon sa bangko na gusto mong ipag-open. Pangatlo naman sa conditions na kailangan mong ma-meet would be mag-set up ka ng automatic bill payment. So gaya nung second, instead na manually mo babayaran, automatic na lang na i-deduct ng bangko sa iyo yung bill payments mo doon sa dalawang utility bill. So binigay ko lang na example yung electricity or hydro o kaya naman mobile phone, but if you have other bills payment like insurance, those will be counted as well. Again, uulitin ko, para makuha mo yung free money, you need to meet only 2 of those 3 conditions. So unang condition, salary, crediting or direct deposit. Pangalawa would be making manual bill payments using their online banking. Pangatlo, setting up of automatic bills payment using din nung kanilang online banking. Again, only 2 of them needs to be met para makuha mo yung free money na kadalasan 350 or 400 or 450 na binibigay sa iyo ng bangko. Sayang din yun, di ba? So kung first time mo mag-open ng account, puntahan mo muna yung website nung bangko na gusto mo mag-open ng account. Tingnan mo yung promotion na binibigay nila kasi some of them are just giving 300 or 350 pero some of them are giving 450. Tapos minsan may yung promotion nila na yon, meron pang additional yon. But I'm just sharing you the basic, di ba? Yung pinaka basic na mag-open ka lang ng account for your salary crediting. Kasi sayang din yon, di ba? It's 300, 350, 450, di ba? I-convert mo sa peso yan, malaki din yan. So sana nakatulong yan. Meron pa ako share sa inyo. So another thing na rin na gusto kong i-share sa inyo is bakit sila nag-charge ng mga monthly fees. I'm not sure kung bakit, but basically it's a service they provide, so they charge. Pero kung ikaw, gaya ko na galing sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa like Singapore, usually marirealize mo wala namang charges yung mga bank account, di ba? Pero dito talaga nagulat ako, meron. So yung $16, $17 na yon na charge kada buwan, sa totoo lang malaking bagay na yan kasi pwede ka nang makakain ng isang meal dito sa Canada doon sa halaga na yon, di ba? So pero may mga ways naman para maiwasan yan. Una, kung gusto mo pa rin ng 5 big banks na pinabanggit natin kanina pa, kung gusto mo sa kanila mag-maintain, as long as you are maintaining 4,000 and above, and then walang problema, hindi ka nila i-charge. And yung 4,000 na yun is hindi siya average daily balance dapat everyday meron ka talagang 4,000. So para hindi ka nila i-bill ng $16 or $17 kada buwan. Pero meron din naman dito mga digital bank gaya ng Simply. Ako nung una ako nung dumating ako dito, nag-research ako ng mga banking services dahil nga banking talaga background ko. And then nakita ko tong Simply Financial. Simply Financial is also a bank, of course. And ang maganda dito sa Simply Financial, para silang naka-tie up sila sa CIBC. CIBC is one of the big banks, the 5 big banks dito sa Canada. And yung machine, yung card mo, accessible through CIBC machines. Pero ang downside lang, since it's CIBC, lahat ng questions or queries mo tungkol dito sa Simply Financial
hindi ka pwede doon sa CIBC branch. You have to call or chat them para itanong yung mga gusto mong itanong, request ng statement, mga ganyan. So, marami pa dito mga ganitong bangko, gaya na lang ng Tangerine, isa din yan sa mga digital bank. Kasi itong mga bangko na to, mga alternative banks to, na wala nga lang silang mga branches, na physical branches kang makikita along the streets or malls. But gaya nung binanggit ko kanina, yung Simply, at least yung mga machines very accessible. At most nung mga accounts na to, wala talaga silang maintaining balance. And similarly, gaya nung mga binanggit kong big banks, nagbibigay din sila ng mga free money. So, itong mga free money na to, again, disclaimer po, kailangan yung basahin pa rin yung terms and condition. Kasi some of them will babawiin nila yung binigay sa inyo kung sinara nyo yung account nyo within 1 year. So I advise na kung mag-open kayo ng account with them, keep them at least for 1 year bago nyo i-close, kung gusto nyo i-close. Pero syempre, kung yun naman na yung gagamitin nyo at meron na kayong pang-maintain, why not just keep it, diba? Ang sinasabi ko lang is, ang sinishare ko lang is you can open and you can take advantage of this promotion, lalo na kung first time yung mag-open ng account with any of those banks. And again, just check kung ano yung promotion na binibigay, kasi some of the banks are giving away gadgets like Apple Watch instead of free money. So yan lang muna ating mga gusto ko i-share sa inyo, mga ka-Prompty. Kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe at follow mo na rin ang aking Facebook. Sana ay nakatulong ang aking munting kaalaman na share sa inyo. So, chill muna tayo dito. Alright. So, thank you. Bye.